So yan, magandang araw sa ating lahat. Again, this is Engineer John Dia and welcome back to my channel. So sa araw naman na to, ay pag-aaralan natin ang patungkol sa heating, ventilating, and air conditioning or tinatawag natin na HVAC. So itong subject na ito ay kasunod ng refrigeration engineering. Kapag matapos mo ang subject ng refrigeration engineering ay ito ang kasunod na subject. At kinakailangan ang mga fundamentals ng thermodynamics and fluid machinery and industrial engineering, industrial plant engineering upang maintindihan natin ang concept ng HVAC. So itong HVAC ay kinakailangan lalo na sa mga panahong ito na talagang ang teknolohiya ay patasan na patasang antas, lalo na sa mga buildings. Kinakailangan natin ng comfort para sa mga occupants. So let's define first ano nga ba ang meaning ng air conditioning. So air conditioning is the process of controlling the temperature, humidity, quality, and quantity of moist air supplied to a given space to ensure human comfort and for industrial processes. So sa madaling salita, ang air conditioning ay kinokontrol nito ang temperatura, yung moisture ng hangin, yung quality, and also humidity ng hangin upang magbigay ng comfort sa tao. So, imagine you are in a room na merong supply ng hangin pero basa. Nakakairita, gumalaw. Pero kung yung hangin is napakalinis niya, walang moisture, talagang maganda at maayos na gumalaw, lalo na kung may trabaho kang ginagawa. So, psychrometry is the study of properties of moist air or atmospheric air. So, dito, involved din ang psychrometry. Gumagamit tayo dito ng psychrometric chart na later on sa mga next videos na aking i-upload ay tuturo ko sa inyo kung paano gumamit ng psychrometric chart. So, let's define also moist air. Moist air is the combination of dry air and water vapor or steam. So, we can say na yung hangin na existing sa ating kapaligiran ay moist air siya sapagkat combination siya ng dry air and water vapor. We all know that water vapor occurs when, for example, meron kang sinampay sa labas ng bahay, pinaarawan mo siya, yung water vapor is siya yung galing doon sa sinampay mo. Kaya mangyari yung sinampay mo nabasa nung una, nag-evaporate yung tubig and yun yung nagiging water vapor or steam kung ikaw ay nagpapakulo naman ng tubig. At kapag nagpatuloy yung evaporation na yon, nagkukos siya ng ulan. So, let's define the classifications of moist air. So una, meron tayong tinatawag na theoretical moist air. So theoretical moist air is dry air plus water vapor. So dry air, ang composition ng dry air is nitrogen and oxygen. Water vapor, typically siya ay tubig or H2O. So itong mga to, theoretical components sila. Kasi nasa word na, theoretical moist air. Pangalawa, yung tinatawag nating actual moist air. Pag sinabing actual moist air, theoretical moist air siya plus impurities. So meaning, hindi mo man makita sa mga mata mo yung impurities na yon, present na present yun sa moist air. Kasi theoretical moist air, ito yon, yung nitrogen saka oxygen na sinamahan ng tubig, ng water vapor, meron pa siyang impurities. So ibang elements yun. So sabi dito, N2O2 plus H2O plus 38 elements based on microstudy. So kinonduct ito ng mga chemist. So yun yung paliwanag doon. Pero hindi na natin masyadong pagpofokusan tong 38 elements kasi hindi naman ito gaanong mahalaga sa subject matter na ito, yung impurities. So there is a note, kapag dry air, non-condensing siya, tandaan natin. So hindi siya nagko-condense. Water vapor, yun naman yung vapor siya, nagko-condense siya at a given temperature.
So, tandaan natin, laging may binibigay na temperature para mag-condense yung water vapor natin. And also, vapor is also steam. So, there are two types of moist air. Una, saturated air. So, saturated air is dry air plus saturated vapor. So, kung makikita nyo, meron tayo ditong TS diagram at meron tayong curve ng TS diagram. So, sa gitna, ito yung tinatawag natin critical point. So, dito yung liquid region and dito yung vapor region. So, sinasabi na dry air plus saturated vapor. Ibig sabihin, kapag saturated air, yung dry air, dinagdagan mo ng saturated vapor. Saturated vapor, automatic, dito siya sa saturated vapor line o curve. Dito siya mismo. Dito sa point na to, dito mag-exist yung pressure ng iyong vapor. Kaya, dyan, sa saturated air, ang quality mo ay 100%. We all know that the quality is, designation niya is variable X. 100% siya. Dito naman, 0 ang kanyang percent moisture. Wala siyang moisture content kasi tinatawag nga siyang saturated air. Purely hangin siya. Dry air plus saturated vapor. Dito, meron ding note na saturated air is degree superheat is 0. Meaning, yung Tac niya equal sa Tsat. So, makikita nyo yung kaibahan nito dun sa isang type as we go through. So, yung isang type is tinatawag nating unsaturated air. So, sa unsaturated air, ito naman ay dry air din siya. Nga lang, nagdagdag ka ng superheated vapor. So, superheated vapor, kung ating babalikan sa thermodynamics 2 natin, yung superheated vapor is mas mataas yung actual temperature kaysa sa saturated temperature. We all know that saturated temperature is siya yung corresponding temperature sa given na pressure na binigay sa problem. Yun. Note, for computation of dry air, nagamit tayo ng PV-MRT or ideal gas equation. So, papaliwanag ko sa inyo yung TS diagram nito ng unsaturated air. So, note muna, sa superheated vapor, tandaan natin, degree superheat is greater than 0. Sa TS diagram niya, dito ulit yung curve niya, dalawang linya yung pinaglapagan niya. Yung line ng saturation temperature and line ng actual temperature. Since may gap ka, habang maangat ang yung pressure, habang nag-exist siya, yung temperature mo is nagkakaroon ng gap. Yung gap na yon tinatawag nating degree superheat. Wherein degree superheat is actual temperature minus saturation temperature. So dito, sa vapor, ang note natin, kapag kinukuha mo yung mga properties ng vapor, automatically you will use steam table. So sa SI na units, ginagamit natin typically yung kay Kinan. Kay Kinan KS, yung steam table nila, yung green. And sa English, yung kay Fairs. So depende rin naman sa professor ninyo or sa nagtuturo sa inyo kung ano yung ginagamit na steam table. Pero yun din naman yun. So dry air and moist air are ideal gases. Yun yung note dyan. Tandaan natin, ideal gases sila. So dadako tayo sa properties of moist air. Mahalagang maintindihan natin ang mga ito upang madali tayo makapag-solve ng mga problems regarding sa fundamentals ng HVAC. Kasi hanggang sa dulo ng subject matter na ito, gamit na gamit itong mga properties na ito. Una, na property ng moist air is humidity ratio, followed by relative humidity, followed by specific enthalpy, then specific internal energy, specific volume,
degree of saturation, temperature, at sa ibaba nito, meron mga klase ng temperature. Una, dew point temperature. Pangalawa is dry bulb temperature. Pangatlo is wet bulb temperature. Pang-apat is wet bulb depression. Panglima is apparatus dew point temperature. So yung mga nasa gilid nila, yung kailang mga designation or variables na ginagamit sa mga formulas na ating pag-aaralan sa ngayon. So let's go, isa-isahin na natin ang properties of moist air. So properties of moist air, we have number 1, humidity ratio or big letter W. It is the ratio of mass of vapor to the mass of dry air. Suppose we have a system here of dry air and vapor. We have mass of the mixture, volume of the mixture, pressure of the mixture, temperature of the mixture, number of moles of the mixture, and enthalpy of the mixture. Sa mixture na yon, ng mga narito, composition sila ng dry air and water vapor natin. So mass, volume, pressure. Sa pressure natin, daan natin yung Dalton's law. Applied siya doon. Temperature, number of moles, and enthalpy. So, ang note dito, the lower the humidity ratio, the better. Kasi, we aim, ang objective natin pag tayo nagde-design, na dapat yung humidity na naroon sa loob ng isang kwarto na kinokondisyon natin, yung hangin noon, dapat sobrang baba. O dapat, hindi naman kasi kayang mawala eh. Siguro 99.9% free from moisture or humidity, kasi nag-exist pa rin naman talaga yon, para yung comfort dun sa mga naroon is tuloy-tuloy. Kasi pagbasa yung hangin, talagang nakapit din sa balat, tas nagiging cause din ng contamination sa hangin, also sa balat ng tao. So the lower W or the humidity ratio, the better. Formula, papakita ko sa inyo kung paano siya na-derive, pero nanggaling siya dito sa ratio ng mass ng vapor sa mass ng dry air. Unit niya is, dapat magkamap ka daw dito, kilograms of vapor over kilograms of dry air, or sa English unit, pound mass of vapor over pound mass of dry air. So as we go to, we have the ideal gas equation, PV is equals to MRT. Ginamit natin yon para sa dry air. We have PA times VA is equals to MA times RA times TA. So T dito is naka-absolute temperature, wag natin nakalimutan. Kaya kinuha natin doon yung formula para sa mass na air. We have PA times VA over RA TA. And then substitute natin yung value ng RA or equation ng RA na naging R bar over molecular weight. Pero bago yun, pakilala ko muna sa inyo yung universal gas constant. So equation niya is R bar is equals to RA times molecular weight ng hangin, or kung sa ibang elements, for as long as yung ibigay sa problem, makukuha nyo rin yun. Dapat magkakamap kayo dito sa R bar na to, wherein ang R bar, ang value niya is ito, lumalabas lagi sa board exam, huwag kakalimutan. Sa SI unit, yung R bar natin is 8.3143 kilojoules per kilomole Kelvin. Sa English unit, we have 1,545 foot-pound force per mole degree Rankine. And sa MKS, we have 0.0821 liter ATM per mole Kelvin. And gas constant ng air, we have 0.287 kilojoules per kilogram Kelvin sa ating SI unit. And sa English unit, we have 53.34 foot-pound force per pound mass degree Rankine. Balik tayo dito, since sinubstitute natin, diba ito yun, dapat natin dito, naging ganito siya,
kasi umangat yung molecular weight ng air. Kaya napunta rin sa numerator. Ganon din ang gagawin sa vapor. Designate mo rin siya sa equation ng PBMRT, pero ang subscript naman niya is naka sub V kasi vapor siya. And then ilapat mo lang din kagaya na sa gas constant. Kaya nagkamag pa rin dito sa formula ng mass na to ng vapor. Ito naman sa dry air. And then since ang humidity ratio is mass ng vapor per mass ng dry air, ilagay natin sila sa ganito. Kaya may magka-cancel out dyan. Yung volume ng vapor equal naman sa volume ng dry air, kaya nag-cancel sila. Yung R bar natin, universal gas constant, nag-cancel dyan. And also, at temperature ng vapor and temperature ng dry air, nag-cancel sila. Kaya magkakamap ka dito sa formula na to na molecular weight ng H2 or moisture or water or vapor times PV over molecular weight ng yung air times PA. And then ito yon, yung molecules ng hydrogen mo is 2, multiply siya sa atomic number ng iyong hydrogen, plus molecules ng iyong oxygen multiply sa atomic number ng oxygen. Nag-add sila times PV, pressure ng vapor, over 28.96 is the value of molecular weight ng iyong hangin. Nakalimutan, times PA. Kaya kung simplify mo pa to, magkakamap ka sa formula ng humidity ratio na 0.622 PV over PA, wherein PA is pressure ng mixture minus pressure ng vapor. Kasi we all know that the pressure of the mixture composed of pressure ng air mo plus pressure ng vapor mo. Dito nang galing yun. Kamap ka dito, kaya sinubstitute mo dito. Yung naging 0.622 PV over baro minus PV. So, pwede palang gamitin ang barometric pressure dito. And also, 0.622 PV over atmospheric pressure minus pressure ng vapor. So, all in all, ginagamit is 0.622 PV over yung PA, pinalitan lang nito. Kaya, yan ang ginagamit na formula for humidity ratio. So, yun yun. Nakakalimutan yung formula ng humidity ratio. Sa pangalawa naman, we have the specific enthalpy. Yan. Specific enthalpy, syempre, enthalpy siya na dinivide lang sa mass. So, ano nga ba yung enthalpy? Kung ating babalikan. So, ang enthalpy is summation siya ng internal energy mo plus flow energy na mayroon sa system. So, flow energy, alam naman natin, pressure times volume. Yung internal energy, ito naman yung energy due to movement of molecules. So, yun yung composition ng enthalpy. And then, specific enthalpy kasi dinivide lang siya sa mass. Kaya ito siya. Kita nyo? And then, itong specific enthalpy, pwede rin ang formula niya is specific heat at constant pressure. Okay? Times temperature. Sa enthalpy, naglagay ka lang ng mass doon. Kaya nagkaroon ka ng H na malaki. Dito, tinanggal lang yung M na maliit. Ano lang din ang kanyang formula. Paikot-ikot lang. Kaya kung ating i-relate sa HVAC, ang specific enthalpy, composition siya ng specific enthalpy ng dry air plus specific enthalpy ng vapor mo. Wherein ang unit niya is kilojoules per kilogram of dry air.
HA is specific heat at constant pressure ng dry air times temperature of dry air. Dito, sa pagpapatuloy, CPA times TA plus may question mark dyan na multiply daw sa HG. Ngayon, iniisip dyan kung ano dapat yung ilalagay para mabuo mo yung formula. Ngayon, kung mag-unit analysis ka, kailangan mo nga mag-come up, diba dito, sa kilojoules per kilogram of dry air. Kaya ang ginawa dyan, since may unit ka na dyan na kilojoules per kilogram dry air, and then itong HG mo is vapor siya, kaya naging kilojoules per kilogram vapor. Ano daw yung ilalagay mo dito? Multiply mo para maging kagaya nito yung kanyang unit, para maging unity sila. So, ang ginawa dyan, ito. Diba? Naging kilojoules per kilogram dry air na siya. Okay na yan. Siyempre, mag-multiply ka na ngayon ng kilogram vapor per kilogram of dry air para mag-cancel yung mga kilogram of vapor mo. Kaya matira dyan, kilojoules per kilogram of dry air na rin. Kaya unity na sila. Ngayon, multiply pala doon ang humidity ratio. Kaya, ito yung pinaka-formula ng iyong specific enthalpy. Ngayon, tandaan natin ang temperature ng dry air is equal sa temperature of dry bulb. So, mamaya papag-aralan natin yung ibig sabihin ng dry bulb temperature na yan. So, note, specific enthalpy of vapor is designated by Hg. Makikita natin siya sa steam tables. Pero, kung sa exam na hindi naman kayo bigyan ng steam table, or minsan sa board exam, hindi nagbibigay ng steam table, hindi naglalabas ng steam table sa examiner or yung mga proctor. Kaya, meron tayong mga formula na binibigay, approximation formulas to, na makakatulong sa inyo. So, if there is no steam table available, use the following approximation formulas for H sub G. So, enthalpy to sa vapor, tatandaan. Hg, or specific enthalpy of vapor, is times 61 or 1061 plus 0.45 times dry bulb temperature. Sa English unit yan, kasi ang dry bulb mo dito is naka degree Fahrenheit. Tapos yung Hg mo dito dapat naka BTU per pound mass ka. Sa English yun. Sa SI unit naman, ganoon din, Hg is equals to 2,501 naman plus 1.88 times dry bulb temperature. Unit mo doon, degree Celsius sa dry bulb mo. Tapos yung Hg mo naman, dapat nagkakamap ka sa kilojoules per kilogram mass. So, inote natin itong mga to kasi magagamit natin sila kapag wala tayong steam tables na available. So, next, property of moist air, we have specific internal energy. So, dito lang siya nanggaling. Yan, yun na maliit lang siya. So, internal energy over mass. Pero, dito sa HVAC, dapat sa moist air, ito ang pinaka-formula niya. Dito naman, specific yan, heat at constant volume naman. Yung kanina sa specific enthalpy, Cp yung gamit natin. Dito, Cv. So, may isang formula rin na dapat natin tandaan. Kapag binigay sa problem is Cp, pero hinahanap ang internal energy or specific internal energy, at may binigay naman na specific heat ratio, connected siya dito sa Cv. Bakit? Kasi ang specific heat ratio is Cp over Cv. Okay, huwag kakalimutan, baka lumabas yan sa board exam or sa exam ninyo, sa HVAC. Main formula is Cv A, dry air, times temperature of dry air. So, dry bulb din to, plus W times U sub G. Sa vapor naman to, steam tables. Okay? Or binibigay
binibigay siya sa problem, ginigiven na siya, kaya huwag kayong makabahan. So, unit dapat magkamot ka sa kilojoules per kilogram of dry air or BTU per pound mass of dry air. So, next is relative humidity. Relative humidity is the ratio of the partial pressure of water vapor to the saturation pressure corresponding to temperature of air. So, yun pala ay ratio lang ng partial pressure ng water vapor mo doon sa saturation pressure. Kung ating babalikan, saturation pressure, diba? Pag may binigay na temperature sa'yo, pinapahanap sa'yo sa steam table, madali lang mahanap yung PSAT kapag may given condition naman ng temperature mo. So, madali na yun pag mayroon kang steam table. Temperature of air is equal lang mo siya sa temperature ng dry air and temperature of vapor and temperature of moist air. And ito rin yun. Kaya ang pinaka main formula ng relative humidity is P sub V over PSAT. So dapat ito ay naka percent times 100 tapos percent siya. Where PV is partial pressure of water vapor na naka kilopascal absolute and PSI absolute, and your PSAT must be your PSAT at temperature of vapor. Okay? So for saturated air, para sa ating relative humidity, may mga note na binigay dito na dapat nating tandaan. Sinalabas din ito sa exam, tinatanong ito. So for saturated air, alam naman natin na saturated air is dry air plus saturated vapor. Sa kanyang TS diagram, may critical point ka rin ulit. Yung temperature ng vapor mo, ito yung line niya. Kung maabot niya yung saturated vapor na yon, yung pressure niya tutulay doon. Kaya meron kang pressure ng vapor na equal siya sa PSAT ng temperature ng vapor mo doon sa saturation line niya. Yun. Ng iyong vapor. Kaya ang quality mo dyan is 100%. Formula mo again, PV over PSAT. So, conclusion mo dyan is PV over PV times 100. Kaya ang RH mo is 100% kapag saturated air. Tandaan, kapag saturated air, the relative humidity is 100%. So, next is, paano naman sa unsaturated air? Sa unsaturated air naman, we all know that unsaturated air is dry air plus superheated vapor. Liwanag ko na kanina yung sa superheated vapor, kaya ito rin yun sa TS diagram nya. Dito ulit yung curve mo, may critical point ka ulit dito, dalawang linya siya, yung una na linya and pangalawa, nagkaroon ng dalawang pressure, PV and PSAT. Pansin natin, merong gap, kaya merong kang superheated vapor dyan. At na-degree superheat ka. Kaya Tac minus PSAT. Okay? And then, we have PV over PSAT again para sa relative humidity. Kaya conclusion mo dyan, relative humidity kapag ang saturated air is 100%, mas malaki yung 100% kesa sa kanya. So, less than siya. Or, RH is less than 1. Kaya, sasabi mo na, PSAT is greater than PV. So, example, para maintindihan nyo. Kung may binigay sa'yo na pressure ng vapor na naka 10 kilopascal absolute, merong binigay na PSAT na 15 kilopascal absolute, at pinag-ratio mo sila, mapapansin mo na mas mababa yung nagiging result, nagiging ratio lagi sa 1. Kaya siya ay unsaturated air. So, yun. Next is specific volume. Specific volume, napag-aralan natin ito sa mga nakaraan nating video sa thermo. Reciprocal lang naman ito ng density o tinatawag nating volume over mass. Unit niya is meter cube per kilogram of dry air, and then pwede rin siyang maging cubic feet over pound mass dry air. Yun lang yan. Kaya as we go through,
volume ng vapor is equals to volume ng air, tatandaan. Kasi isang space lang naman sila. Or volume ng mixture is equals to the total volume. Muli, sa dry air, VA over MA para sa specific volume. Kaya kung ilalapat mo sa PV is equals to MRT or ideal gas equation, kukunin mo doon yung formula ng specific volume na volume over mass. Kaya matira sa kabila is R times T over P. And then, ginawa mong dry air. Kaya, nagkamap ka dito. Specific volume is gas constant ng air times temperature ng air na naka-absolute over pressure ng air. Cancel out ka ng units. Kaya magkakamap ka sa pinaka-unit mo na meter cube per kilogram of dry air, o kilogram mass ng dry air. Ganoon din sa English unit. Then, we have degree of saturation or DOS. Degree of saturation or DOS is the ratio of the air humidity ratio to the humidity ratio of saturated air at the same temperature. So, dito sa equation na ito, may papaliwanag siya. So, kanina, di ba ito yung formula ng humidity ratio? Yun. Ni-ratio lang siya sa humidity ratio ng saturated air naman. Kaya saturated air, ang humidity ratio mo, nagpalit lang siya. Yung PV kanina, naging PSAT naman yung nilagay doon. Over PM minus PSAT. So, nagpalit lang sila ng from vapor, naging saturation. Yan, naging ganyan. Tapos, nag-cancel out ka ng 0.622 dito sa taas at sa baba. Tapos, may iaangat-angat ka lang dyan ng mga unit mo or given. Kaya, mangyari dyan, magiging PV over PSAT, ito yon, na may multiply sa PM minus PSAT kasi aangat ito over PM minus PV. Ito yung denominator. Kaya, kung simplify mo pa to, we all know that PV over PSAT is relative humidity. Kaya, ganun din. Barometric pressure, pwede siyang gamitin. Minus PSAT over barometric pressure minus PV. All in all, pinaka main formula ng degree of saturation is relative humidity times atmospheric pressure minus saturation pressure over atmospheric pressure minus pressure ng vapor. Yun. So note, for saturated air, since ang relative humidity doon is 100%, we can say that PSAT is equals to PV. And DOS is 1 times 1 equal tuloy siya sa 100% din. Kapag saturated air naman, tandaan natin, di ba? Mas mababa siya sa 100%. Hence, PSAT is greater than PV. And degree of saturation is less than 100% also. So we can say na degree of saturation is less than relative humidity. Yun yung paliwanag doon. So, next is, dadako tayo sa tinatawag natin temperature. So, itong notes na to is notes pa namin ito sa school. Noon, nag-aaral ako sa TUP Manila. Yung professor ko is si Engineer Benedicto Fortaleza. Yan. So, paliwanag ko sa inyo. Ito yung pampito. So, kinulang na kasi ako ng papel. Kaya dito, binagbasayan na natin itong notes na to. Diretso. Hindi ko na sinulat. Hindi ko na nilipat. Ang temperature is, designation niya is T na maliit or T na malaki. Arbitrary or absolute. So, there are types of temperature. Gaya na nasa listahan kanina. Una is dry bulb temperature. So, dry bulb temperature is the temperature measured by an ordinary thermometer. So, yun lang yun. Kung ano yung binigay sa problem, binigyan ka ng 18 degrees Celsius, kahit hindi sabihin na dry bulb yun, automatic dry bulb siya, i-designate mo. Unless sabihin na wet bulb temperature siya,
yun ang gagamitin mo as wet bulb temperature, wherein temperature measured by sling psychrometer naman siya. Yung psychrometer, ito yung yung material, yung material to na iniikot siya. Iniikot mo siya ng iniikot, nakapag-generate ka ng temperature doon. Sling psychrometer tawag doon. So, ni-experiment to sa siguro sa ME laboratory. Kung kayo mechanical engineering. Sa ME laboratory, may experience nyo gumamit ng sling psychrometer. Pangatlo is wet bulb depression. The difference naman siya ng dry bulb and wet bulb. Yun lang yun. Pinag-minus lang. Wet bulb depression. Pag tinanong kayo sa problem, what's the wet bulb depression of the dry bulb temperature blank and the wet bulb temperature? Pinag-minus lang. Yun yun. Next, we have dew point temperature is the temperature whose water vapor starts to condense at a given pressure. So dito, yung dew point temperature naman, ito yung temperatura na kung saan nakakaroon na ng water vapor na nagko-condense kapag may binigay na pressure. So ibig sabihin, kung sa baso, hindi mo agad-agad mapapansin, hindi agad-agad lalabas doon yung pawis. Kapag na-reach niya na yung certain pressure doon sa baso, malamig yung tubig na nandun sa loob ng baso. Kapag na-reach niya na yung certain pressure na yon at magmo-moist na siya, nagko-condense na yung water vapor mo, mangyayari doon is magiging dew point na yon, nagpapawis. Kaya yung paliwanag dyan. Kung kayo nalilito, pwede nyo search din sa internet kung ano yung proseso pag sa dew point temperature. Pero ito yung pinakapaliwanag niya. Temperature whose water vapor starts to condense at a given pressure. So sa next video naman na aking i-upload, may papaliwanag ko naman ng gusto yung about sa iba pang mga kinakailangan na fundamentals para sa properties of moist air. So next is apparatus dew point temperature. So apparatus dew point temperature also, papag-aralan natin siya sa next video na aking i-upload. So stay tuned lang kayo. So ito lang muna na kahit itong tatlo lang muna ngayon para may paliwanag ko. So dito may illustration. So ito ordinary thermometer, ito wet bulb thermometer. Sa wet bulb thermometer may wet cloth ka naman. So mag-release ng init. Pag tinatawag natin yung wet cloth na yun is wick, tawag doon. So ordinary thermometer is the dry bulb thermometer. Suppose we have dry bulb temperature of 30 degrees Celsius. So yung moist air, diba, pasok doon, maririnig din yun. And dito sa wet bulb thermometer, yung wet bulb depression, pinaliwanag yan. Since may na-reach siya na wet bulb temperature dyan, magma-minus lang naman dry bulb and wet bulb. Kaya mangyayari, meron kang wet bulb depression. And it takes 10 to 15 minutes straight to atmosphere. Kailangan mo ng time na ganito kung ma-generate mo yung wet bulb temperature na 20 degrees. And then, other notes na dapat natin tandaan, for saturated air, na ang dry bulb temperature is equal lang siya sa wet bulb temperature or T. At ang wet bulb depression ay 0. Ang relative humidity is 1. DOS is 1, huwag kakalimutan. At para sa unsaturated air, we have dry bulb temperature, mas mataas dapat sa wet bulb temperature. Or temperature is greater than wet bulb temperature. And also, wet bulb depression is greater than 0. Wherein RH is less than 1, DOS is less than 1, and DOS is less than relative humidity. So, sa next video na aking i-upload sa pagpapatuloy ng topic na ito, pag-aaralan natin ang iba pang mga fundamentals ng temperature. And also, kung ano pa yung mga ginagamit na formula, na basic formula para madali kang makapag-solve sa properties of moist air. Sa board exam kasi, kapag hindi kayo binigyan ng mga psychrometric chart or steam table, mahihirapan kayo, diba, na mag-solve. Kaya meron tayong mga approximation formulas pa na kinakailangan natin na pag-aralan din upang ma-generate natin yung
sagot and solution dun sa particular na question. So sa next video na aking i-upload, ang tabayanan nyo, dapat nakasubscribe kayo sa channel ko para updated kayo, is papagalan natin dun yung iba pang mga fundamentals. Kaya sa ngayon, sa video na to, ito lang muna. Hanggang dito. Matutunan natin ang iba pang mga approximation formulas. So, maraming salamat sa panonood at nawa sa video na to, natutunan nyo yung mga fundamentals regarding properties of moist air. And sa continuation, napag-aralan natin ang iba pang mga fundamentals and mag-solve tayo ng problem para makikita nyo kung paano na i-apply yung mga formulas and concepts. Again, this is Engineer Jom Ligia. Maraming salamat sa panonood and God bless us all.